Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po ay magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Pumasok na po tayo sa ika-26 na linggo ng karaniwang panahon. Mga kapatid, huwag po nating kakalimutang magdasal at magsimba. Unang araw ng buwan ng Oktubre, binabati ko po lahat ng mga magdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong buwan ng Oktubre. Happy birthday po sa inyong lahat. Meron po tayong kasabihan na action speaks louder than words. Ito ay totoo naman sapagkat hindi naman tayo bumabase o nakadepende sa kung ano yung sinasabi ng ating kapwa-tao lamang. Kadalasan, tinitignan natin kung ito ba ay ginagawa ng taong nagsasabi. Sa ating mga pagbasa ngayon, mga kapatid, pinapakita sa atin na napakahalaga na ang ating pananampalataya ay dapat natin itong isinasagawa. Dapat natin itong ipinapakita. At ano nga ba yung ipinapakita o itinuturo ng Panginoon natin sa ating mga pagbasa ngayon tungkol sa ating pagsasagawa ng ating pananampalataya sa konkretong aksyon o pagsasabuhay. Kowa ang ating makikita sa ating ebanghelyo ngayon. Sa unang pagbasa natin mula sa libro ni Propeta Ezekiel, pinapakita dito na ang buhay natin ay nakadepende sa choices ng ating buhay. Kung dito sa ating unang pagbasa, binibigyan linaw ng Panginoon na ang isang taong hindi maganda ang kanyang nakaraan ay pwedeng mapatawad at magbalik loob sa Diyos kung siya ay babalik at tatalikuran ang kanyang masamang gawain o buhay. So dito po, pinapakita ng Diyos sa atin na yung choice natin ang siyang magdidikta kung saan na ba tayo pupunta. Sa masama o sa mabuting buhay. Kaya po napaka-importante na yung choice natin ay mahubog upang sa ganon ay makita natin kung ano nga ba talaga ang tama at mali na ating tatahakin sa buhay. Kaya po napaka-importante na tingnan natin po yung ating magiging direksyon sa buhay. Yung mga pinipili po natin sa buhay. Pipiliin ba natin ang masamang pamumuhay o ang mabuti o papuntang kabanalan na buhay? Sa ating ikalawang pagbasa ngayon mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipo, pinapakita dito sa atin ang example ng anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. At ano ang pinapakita ng ikalawang pagbasa na siyang dapat nating tularan sa ating paglalakbay sa buhay? Letter O, obedience. Si Jesus sa ating ikalawang pagbasa na ipinapahayag ni San Pablo ang siyang naging modelo kung paano niya sinunod ang kagustuhan ng Ama, na siya ay nagpakumbaba and he obeyed the will of the Father. Kaya po sana ito yung ating tularan. Si Jesus ang siyang naging modelo natin ng tunay na pagsunod, na kung saan hindi niya lamang sinunod na sa salita ang kagustuhan ng Ama, pero ito ay kanyang ipinakita sa kanyang pagsunod, sa kanyang pag-aalay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Obedience ang susi sa ating pagsunod sa kagustuhan ng ating Panginoon.
At sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin ang talinhaga ng dalawang anak, the parable of the two sons, na kung saan sumasalamin dito yung unang anak na nagsabi ng no pero hindi sumunod, at yung ikalawa nagsabi ng yes pero hindi naman nagpunta. Mga kapatid, sila ay naanyayahan pero ang tugon ay magkaiba. Sa unang anak ay sumasalamin sa mga makasalanan na umayaw sa paanyaya ng Diyos, ngunit sa huli ay pumunta, tumugon sa paanyaya ng Panginoon. Samantalang yung unang nagsabi ng oo, pero hindi naman tumupad, sumunod sa kagustuhan ng Panginoon, na sa imbitasyon ng Panginoon. Kaya po, ang ipinapakita dito sa atin ay letter A, action, na sa ating natanggap na pananampalataya, nung tayo ay nabinyagan, hindi lang ito dapat maging nominal Catholics, na sa pangalan lamang yung pagsunod natin sa Panginoon. Pero dapat yung ating natanggap na pananampalataya ay dapat nating isinasagawa sa ating buhay, sa konkretong pamamaraan. Kaya po, action ang kailangan nating gawin sa ating pananampalataya, na kailangan ito ay ginagawa, isinasagawa, isinasabuhay. Mga kapatid, sana po ito yung maging ating inspirasyon sa araw na ito, na kahit tayo po ay hindi karapat-dapat, kahit po tayo ay makasalanan, meron tayong pagpapasya, meron tayong choice na piliin kung ano yung landas na tatahakin natin. At sa pagpili ng landas na tatahakin natin, at kung pipiliin natin yung landas patungo sa Panginoon, gayahin natin ang ating Panginoong Jesucristo na tinupad, sinunod ang kagustuhan ng Ama kahit sa punto ng kamatayan. At sana po yung pagpili natin sa Diyos, sa landas na sumunod sa Panginoon natin, ay dapat natin itong sa buhay, isagawa ang ating pananampalatayang tinanggap mula sa Kanya. Sabi nga sa Latin, sa filosofiya, agere sequitur esse. Action follows our being. And so when our being is formed by the Lord, if our being is connected to the Lord, then our being should always be expressed in our actions. So yung ating pagsasabuhay ng pananampalataya natin, yung ating paggalaw o pagkilos ay sumasalamin kung sino nga ba tayo. Sino tayo bilang mga alagad ng Panginoon. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.